The spirit of deception. Ito po yung spirit of deception. Ito yung rampant sa panahon natin. But ito ay nangyari na dun pa lang sa creation. Allow me to read to you in the book of Genesis chapter 3. Tayo tayong lahat ulit. Ganyan talaga sa simbahan, tatayo, upo, tatayo, upo. Diyan tayo galing eh. Tatayo, uupo, luluhod. Okay. Genesis chapter 3, verse 4 to 6. You will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Tayong lahat ay magsiupo. Doon nangyari ang tinatawag na deception. Deception is in the mind. How many of you na ang nakakaalam ng lahat ng iniisip niyang tama ay tama? Lahat ba ng alam mong tama ay tama? Hello? Aminado tayo na hindi naman lahat ng tamang alam mo ay tama. Tama ba ako? Pero, lagi mo pinagpipilit ang tama ka. At hindi ka papayag na mali ka. Open up your mind, ha? Naniniwala tayo, hindi lahat ng alam mong tama ay tama. Pero hindi ka naman umaamin na kapag sinabing mali ka, mali ka. Sa bawat pagkakataon, lagi kang tama. Kaya nga malaki ang tama. Yun ang malaking problema. Hindi naman lahat ng alam mong tama ay tama. So, deception is in the mind. Puntahan natin yung deceiving spirit na nangyari. Doon sa Genesis, balikan natin, hindi pa kinakain ni Eva yung sinabi ni Satanas o si Lucifer, nangyari na. Hindi pa kinakain. Balikan natin yung word. You will not certainly die. The servant said to the woman, for God know that when you eat it, your eyes will be open. Sabi niya, kapag kinain mo, mabubuksan ang mata mo. Tama? Malalaman mo ang mabuti at masama. Tingnan niyo, hindi pa niya kinakain. Sabi nito, when the woman saw, sabi niya, mabuksan mata, pero hindi pa niya kinakain. Nabuksan na kanya mata. He saw. Lagi niyang nakikita yung bungang yun. Pero that time, nakita niya, he saw that the fruit of the tree was good for food. Dati hindi naman nakikita na pwedeng kainin, masarap kainin. Pero that time, nakita niya. At ang sabi is pleasing to the eye. Mabubuksan ang mata mo. Nakita niya kaakit-akit. Tapos malalaman mabuti at masama. Yun ang pangako. Yung sinabi ng kaaway. And then, nung nangyari, di pa niya kinakain, nakita niya na, oo nga, maganda maging matalino. Wala pang nagaganap. Bakit? Nang panahon na yon, ang tao, nakafocus lang kay Lord. He want to serve God. They are in the garden, worshiping God, serving the Lord. Wala silang pangarap because the Lord provided everything. Hindi sila nagde-desire ng sarili nila because their heart, there is one desire of their heart, is the presence of God. Nung nakita ng kaaway, listen to this,
na ang tao nakapokus sa Diyos, ang iniisip ang Diyos, ang ginagawa para sa Diyos, kinuha ng kaaway ang atensyon ng tao. Kinuha mo na niya. Nagsalita. Sinitsitan. O kung dadaan, dito ka. Binigyan ng opportunity ng tao na mangusap sa kanyang kaaway. Pagkatapos makakuha yung atensyon, binalik ni Satanas ang atensyon sa tao. Kaya ang atensyon ng tao nasa Diyos. Kinuha ni Satan yung atensyon ng tao sa Diyos, napunta sa kanya. Kaya nagbigay ng atensyon ng tao kay Lucifer. Nung makuha ni Lucifer, binalik sa tao. Magiging parang Diyos ka. Malalaman mo mabutit masama. Maganda maging matalino. Alam niyo ba, bakit ang tao hirap maglingkod? Ang buong atensyon niya nasa sarili niya. Bibihira ang taong ang buong atensyon sa Diyos. Sabi ko nga, hindi naman pastor lang ang tinubos ng Diyos. Hindi naman pastor lang ang pinag-alayan ng buhay ng Panginoon. Bakit pastor lang yung handang mamatay para sa Diyos? Yung mga member hindi kasama. Yung mga leader hindi kasama. They give only the part service to the Lord, but they did not give their whole heart, whole life in serving God. Kami lang ba nakakaas ng pagmamahal ng Diyos? Hindi. We have one God. We have one redemption. Pero bakit? Etong mga pastor lang ang init na init mag-serve. Bakit hindi ang buong congregation? Andiyan ba kayo? Nung makuha ni Satan, yung tinatawag na attention, nung ibalik niya sa tao, mula noon, ang tao nag-isip para sa kanyang sarili. Kaya nga meron sinasabi ang Bible, seek ye first His kingdom and His righteousness. Binabalik kasi tayo ng Lord sa Kanya. Kaya lang, nakafocus tayo sa sarili natin. Deception, kaya pinag-usapan ng deception means believing the lie is a truth. Hello? Yung bang mali, paniniwala mong tama. Yung bang mali, hindi mo makita. Parang gabuhok lang yan eh. Etong guhit na to, etong carpet, dito sa una, yung kanyang pagitan, hindi mo papansin. Pero pag diniretso mo yan, makikita mo meron ng linyang umihiwalay. In the long run, dun makikita mo yung pagkakaiba ng tama at ng mali. But by first, hindi mo yun papansin. At maraming tao, hindi pansin ang tinatawag na deception. Believing the lie is a truth. Ano ba ang pinapaniwalaan mong mali? Ano ba ang pinapaniwalaan mong tama, pero mali naman? Madami. Diba, minsan, naniniwala ka talagang wala kang magagawa. Kasi wala kang naabot. Wala kang natapos. Kaya nga, we declare, sabi ng Bible, I believe what the Bible says. Sabi doon, I believe what the Bible says, I am who I am. I believe what the Bible says, I can what I can. I believe what the Bible says, I have what I have. Kaya nagginulo yan.
You believe what your surrounding says who you are. Naniniwala kayo lahat ng alam mo sa sarili mo, pagkatao mo, hindi galing sa Bible. Galing yan sa tinatawag na upbringing mo. Kung saan ka lumaki, kung sinong kasama mo, kung ano naririnig mo, bakit ka ganyan? Kasi sinabing ganyan ka. Bakit ganyan mo sa sarili mo? Kasi may taong nagsabi sa iyo. Hindi mo paniniwalaan ang mga bagay na mali sa pagkatao mo kung walang bumulong sa iyo. At na-born again ka na, nakakilala ka na, pero hanggang ngayon, ganun pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Deception. I am who I am, what the Bible says. I have what I have, what the Bible says. I can what I can, what the Bible says. Believing the lie is a truth. So, let us check our mind. Let's check our thought. Lahat ba ng alam mo sa sarili mo, sinabi sa'yo, totoo? Pero pinapaniwalaan mo. Hello, are you with me? Lahat ng sinabi sa'yo, lumaki ka mula pagkabata, ganyan ang tingin nila sa'yo, pinapaniwalaan mo. Minsan, hindi tayo makapag-react. Kaya salamat na lamang merong scripture, kung di mo pa nabasa ang Bible, hindi mo malalaman yung tinatawag na origin mo. Kung sino ka at kung ano ka. Amen? So, pag biniligan mo yung Genesis chapter 1, na i-create ng Lord ng tao, the man is a blessed, fruitful, multiply. So wala ka pang ginagawa, may build-in ng pagpapala sa'yo. But because of deception, ang tao sinabi, naghirap, ginambol, ganito, ganyan-ganyan, yun ang naging mindset ng tao. Kung di ako magtatrabaho, walang mangyayari sa akin. Kung di ako magsisipag, kaya ang ginagawa natin, para lang magkaroon tayo tinatawag na paggalang ng maraming tao, we need a degree. Nagpapakadalubhasa, nagpapakayaman, para lang makita nila sa atin na hindi tayo inaapakapakan. Na maboost lang yung tatawag ng confidence mo. Kapatid, wala sa mundo ang pagbuboost ng confidence mo. Wala sa title, wala sa yaman, wala sa anong narating. Dapat ang confidence mo kung ano ka at sino ka ayon sa Biblia. Pinagpala ka na wala ka pang degree. Pinagpala ka na wala ka pang natapos. At yung pagpapalang yun, ang tawag doon, irrevocable blessing. Kasi hindi siya binigay na material things and God blessed them. Ang tawag doon, word. Irrevocable blessing yun. What the Bible says, what God says, hindi pwedeng bumalik. But because of deception, di natin natanggap. Di naman bumalik eh. Pinagpala ka pa naman. Kaya lang, because of deception, hindi mo matayuan that you are blessed forever. Kaya ako, pag nag-post ako ng Facebook, we are blessed forever. Hindi ako blessed dahil meron ako ngayon, meron ako nito, meron ako no. Simula pa lamang, blessed na ako. Amen? Palapakan natin si Lord. Satan know how powerful is your mind. Nang i-create ng Diyos ang tao, binigay na tawag na kaisipan. Itong kaisipan ito, productive to. Productive to. Itong kaisipan ito, grabe ang kapangyarihan ito. Meron nilagay ang Lord sa'yo na pagka inisip mo kung gaano kahusay ang pagkakalikha ng Diyos sa'yo, for you, nothing is impossible. Kasi ang sabi dyan,
as he thinketh in his heart, so is he. Kung anong iisipin mo sa sarili mo, yun ka. Kaya nga, ang ginawa ng kaaway, pagdating natin sa mundo, ang daming mga negative word, sinabi sa atin, pinapaniwala nila tayo, ngayon, hindi mo na makita tong word na to. Ang pinapaniwalaan mo, kung ano sinabi ng mundo, sinabi ng paligid mo, sinabi ng mga taong na, mga kaibigan mo, kung ano ka, yun ka. Mahinang klase ka naman eh. Mahinang klase pala ako. Bobo ka naman eh. Wala ka naman talaga makakating. Tinaniman tayo ng tinaniman sa ating isipan, ginamit ng mundo, ginamit ng kaaway ang mundo, ang sanlibutan para ibagsak ang tao. Dahil pag ito bumagsak, nagkamali ka ng pananaw sa buhay, mali na ang bukas mo. Pag nagkamali ka ng pagtingin sa sarili mo, wala ka nang magagawa doon. Mali na ang lahat. Bakit? For a man thinketh in his heart, so is he. Kung anong iniisip ng tao sa kanyang sarili, yun siya. Hindi mo kailangan ibus ang isang tao. Di ba? Kasi kung tingin sa sarili na mahina, kahit ano sabihin mo pa dyan, ang hirap paliwanagan ng isang taong deceive. Kahit ano pang aral mo dyan, kahit ano pa hindi ka maniniwala, hindi siya tatanggapin. Bakit? Corrupted na ang mind niya. So, ang kailangan doon, kapangyarihan ng Diyos. Amen? Nandiyan po ba kayo? So, for a man think in his heart, so easy, sabi ng Proverbs. So, kaya, pag inisip mo, kaya mo, kaya mo. Pag inisip mong di mo kaya, kahit ipus pa kita, wala. Pag inisip mong mahirap, kahit ipus pa kita, hindi mo gagawin. Paano mo tingnan ang sarili mo? Ganun ba ang Diyos tumingin sa'yo? Tinitingnan mo ba sarili mo kung paano ka tingnan ng Diyos? O tinitingnan mo yung sarili mo kung paano ka tingnan ng paligid mo? Hello? Tinitingnan natin lagi ang sarili natin kung paano ang tingin sa atin ng paligid natin. Pero never mong tingnan ang sarili mo kung paano ang tingin ng Diyos sa iyo. Bakit? We are created in the image and likeness of God. Kaya hindi ka mahinang nilalang. Hindi ka just. Amen? Sa Tagalog, basta-basta. For a man, okay. Now, dahil yung kaisipan natin ay makapangyarihan, ito yung target ng kaaway. Your mind is the target of the enemy. Paibagsak ka niya, kailangan ito i-corrupt niya. Kailangan ito kuhanin niya. At ito nangyari sa Garden of Eden. Okay? Our mind is the target of the enemy. Dahil lahat ng gagawin mo, kung anong decision dito. Sasabihin mo, kung anong sinasabi nito. Sa monitor, kaya makikita mong corrupted dahil yan doon sa kanyang motherboard. Tama ba? Motherboard. Sa USB, kailangan ma-cleanse para lumabas doon ng maayos. Our mind is the target of the enemy. There is a force Satan wants to your mind. Number one, Satan's want to capture. Ang isip mo wala siyang boundaries. Isipin mo lahat ng gusto mong isipin. Wala siyang boundaries, walang magbabawal doon. At walang makakapigil nun. Kaya nga, for a man take it his heart, so is he. Isipin mo lahat. Kaya sa Bible, tinuturuan tayo mag-isip ng lahat ng mabuting bagay. Dapat, kagalang-galang, kaibig-ibig. Diba? Kaya lang, hirap ang tao mag-isip ng mga bagay
na maganda kapag corrupted ang mind. So, nang ginawa ng kaaway, yung unang ginawa niya, captured our mind. Kakapturin niya yon. Kailangan niyang makaptured. Pag nakaptured ng kaaway ang isipan natin, tsaka niya i-conquer. Wala nang ibang makakapasok dyan. Kaya, bago tayo na born again, ang hirap tumanggap sa atin ng salita ng Diyos. Hindi naman kapag nung bago-bago, oy, magsimba tayo, ay gustong-gusto ko yan. Di ba? Oy, basa tayo ng Bible, ay gustong-gusto ko yan. Lahat tayo, inekis muna natin ng Bible. Tinanggihan muna natin yung righteousness. Tinanggihan natin ang simbahan. Pag sinabing Christian, ayoko dyan. Ang lagi nasa isip natin, maraming bawal. Ko-convert ako. Ito gagawin sa akin. So, Satan captured our mind. Nung kinaptured niya, Satan conquer it. Kailangan masakop niya. Lahat ang aspect ng ating buhay, sasakupin niya. Pagkatapos, ang gagawin niya, kukorap niya. Kaya yung salita natin, pagka nakorap yung mind natin, corrupted ang ating salita. Kaya minsan pag nagsasabi ka ng mali, ulitin mo, pakinggan mo sarili mo. Ako ba to? Yung ikaw mismo, sinusumpa mo sarili mo. Sana, namatay na lang ako. Ulitin mo. Tama ba yun? Captured, conquer, corrupt. Pag sinabing corrupted na, wala ka nang maasang magandang salita. Kasi nasa isipan nyo, corrupted na. Hindi na maayos. Yung ating mga tinatawag na katwiran, baluktot. Baluktot na katwiran. We justify, naghahanap tayo ng justification, pero mali. Di ba? Paano? Bakit di mo nakikita ang katotohanan? Hindi. Kaya may sinasabi ng iba, eto pagkarandam ko Tandaan niyo ang feelings na babago. Galit ka ngayon, mamaya hindi na. In love ka ngayon, nawawala din yan. Yung feelings, huwag mong daanin sa feelings na ng bagay. Hindi pakiramdaman ng buhay. Yung pagkarandam mo, ganyan ka? Ganito ako? Eto talaga ako Hindi pagkaramdaman yan. What is the truth? Kaya lang kahit na ilatag mo yung katotohanan, hindi na makita. Why? Because of corruption. At kapag di tayo lumaya sa corruption, papasok tayo sa control. Sabi ni Paul, kung anong gusto kong gawin, hindi ko magawa. Kung alin ang ayaw ko, siya kong nagagawa. People of God, lahat ba ng gusto mong gawin na tama, nagagawa mo? Lahat ba ng tamang alam mo, gusto mo, nagagawa mo? Pero yung iba, mali naman, ayaw mo naman talaga, ba't mo ginagawa? Control. Kulang naman, kailangan umawit ka ng gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait. How many Christian gustong magpakabanal, gusto ng katwiran, gustong lumaya, hindi alam ang gagawin, pero after 1 week, nandun na naman sa pusali. Repent and repeat. Paulit-ulit ang buhay. Kaya ang buhay Kristyano, ups and down. Magbabackslide. Hihingi ng tawad kay pastor. Gagawa naman kasalanan, mag-repent, babalik. Bakit di makalaya? Kontrol. Paano tayo kinontrol ng kaaway? Sa isipan. At kapag nagganap yung kontrol ng kaaway, nagiging strongholds. Tanggulan. Kristiyano ka, pero may strongholds ang kaaway. Born again ka, pero control ka ng kaaway. Huwag ka munang magsimba, huwag ka munang mag-practice. Wala naman si pastor. Dito muna tayo sa banda rito. Sunday lang naman ang worship. Di naman ako nakikita ni pastor. Hindi mo na ako Kristiyano ngayon.
Everyday ba dapat may Diyos? Everyday ba dapat born again? Everyday ba dapat nagbabas ng Biblia? Tapos ng Sunday. Let us rejoice. Control. Yun ang ginawa ng kaaway sa buhay ng Kristiyano. Ngayon, is your mind captured by the devil? Is your mind conquered? Is your mind corrupt or controlled? Kaya sabi ni Paul sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the custom and behavior of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Bakit? Inadapt natin ang mundo. Kaya yun ang tingin natin. Kaya pag ang tao na born again, kailangan ng renewing of mind. Dahil ang word na repentance is renewing of mind. Metanoia, to have another mind. Hanggat di ka nagkakaroon ng change of mind, hindi ka nagre-repent. Hello? Dito na tayo, the step of deception. Paano ba nangyari ang deception? Balikan natin ang scripture. Sabi dito, we are deceived by what we hear. Sabi dito, when the serpent said to the woman, you will not surely die. Sabi ng kaaway, hindi ka mamamatay. Sabi ng Lord, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Sabi ni Satan, hindi ka mamamatay. Sabi ng Lord, mamamatay ka! Sabi ni Satan, hindi ka mamamatay. Hinayaan ng kaaway magsalita o hinayaan ng tao magsalita ang dyablo sa kanya. Sabi ng Lord, pagka may pinapagawa ang Panginoon sa atin, may sinasabi ang Lord sa atin, there's always an argument. Pag gagawin mo yung gusto mo, walang argumento. Walang argumento doon. Bakit? Gusto mo yung gagawin mo eh. Gusto mo eh, gagawin mo. Walang makakapigil doon. Kahit pa nga humarang asawa mo, hindi ko mapipigil. Gusto ko to eh. Pero pag ang Diyos may pinapagawa, laging may argumento. We have been deceived by what we hear. Lahat ba ng naririnig mo? Totoo. Hearsay. Hindi. Kaya nga ang sinasabi ng, yung mga ninuno natin, ano kailang pamantayan sa buhay? Hindi, gawin mo to, sabi nila. Hindi, sabi nila ganito. Teka, sino ba sila? Hindi nga natin sila kilala. Wala na nga sila. Pero tayo, ang pamantayan natin, sabi nila. Huwag kang maliligo ng pride, sabi nila. Bawal ka maghalakhakan pagka may patay, sabi nila. Huwag kang magsusuyod, sabi nila. Huwag kang upo sa bintana, sabi nila. Huwag kang magpapautang ng pera paggabi, sabi nila. Di ba ganyan pamantayan natin sa buhay dati? Sabi nila. Pag tinanong ka, sino ba sila? Ano bang pakialam na sa buhay natin? We have been deceived by what we heard. Hindi lahat ng sinasabi ng tao sa paligid mo ay totoo. Ang pamantayan natin lagi sa buhay, what the Scripture says. Amen? Sabi ng 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your enemy or your adversary, the devils,
walks about like a roaring lion, seeking whom he made to devour. Sa palagay nyo, pag ang Diyos, pag ang kaaway ay manunukso at natawag na manguhuli, saan siya pupunta? Sa palengke? Sa sabungan? Sa nightclub? Ha? Kakampi na lahat yon. Sa pupunta? Sa church. At ang malaking daan papuntang impyerno ay ang simbahan. Yung mga nasa mundo, pag sinyeran mo, nagre-repent pa eh. Kasi alam nilang mali sila. Pero yung nasa church, nahihirapang mag-repent kasi alam nilang tama sila. Maraming malalaking simbahan na mali, pero ang tingin tama sila. Hindi magre-repent ng mga yan. Deceive sila. Nasa church na nga eh. Ano i-repent nila? Naglilingkod na nga kami. Ano i-repent namin? Sabi ng Bible, be sober, be vigilant. The enemy is like a roaring lion, seeking who made to devour. Naghahanap ng masisila. At ang sisilain niya, hindi yung mga taong makasalanan. Ang sisilain niya yung mga taong nandito. Kapatid, nung binagsak ni Lucifer ang tao, nasa Garden of Eden. Hello? Naka-receive ng word. Ano yun ba si Jesus? After the baptism, nag-speak sa kanyang Father, "This is my Son, in whom I will please." The first revelation of the Father. Buwaba sa kanyang Holy Spirit. Narinig ng mga tao sa paligid. Narinig din yun. Chapter 3. Susunod na verses, chapter 4. Dinala siya sa wilderness. Anong challenge sa kanya? Ni Satan. Anong temptation? Hindi naman pagkain eh. Anong temptation, anong challenge? Yung kanya narinig. Kasi narinig niya, "This is my Son in whom I will please." Tapos sabi ni Satan, "If you are truly the Son of God," hindi siya challenge yung kanyang kapangyarihan. Siya challenge yung kanyang narinig. Marami ka naman narinig eh. Si Adan, si Eva may narinig eh. Mamamatay ka. Hindi ka mamamatay. Ang dami mo narinig dito, siya-challenge yung word lagi. Ang problema, hindi ganun kalalim ang word, hindi nag-sink in sa atin, kaya ang daling nakawin. Nadideceive tayo. Ay, imbes na ipamuhay yung word, tinatalikuran ng word. Amen? Pangalawang deception. We are deceived by what we see or we saw. So when the woman saw that the tree was good for food, that is was pleasing to the eyes. Diba? Nakita niya ngayon, kaakit-akit na. Hindi niya pa nakakain, naaakit na. Dati naman niya nakikita doon yun. Kasi kilalang kilala yung lugar na yun. Yun nga ang pinagbabawal na lugar, yung pinagbabawal na pagkain, nakikita niya. Pero di siya na-attract. Walang attraction. Bakit? Nakapokus kay Lord. Walang attraction kasi naglilingkod sa Panginoon. Walang attraction kasi they serve God. Pero nang hiniyaan ng tao mangusap sa kanyang kaaway, biglang na-attract. It was pleasing. Sarap. Andiyan ba kayo? Kaya nga ang pagkain masarap lang sa picture eh. Bira ang pasit kanton ng choking. Tingnan ko eh, sabi ko, yung hipon doon buo pa eh.
Pag na sa akin, biyak sa gitna. Biyak hindi siya buo. Pleasing to the eye. Di ba? Paano natin nakikitang masarap ang pagkain? Pleasing to the eye. Pero dapat, hindi yun. Deception yun Bakit naging deception? Para masayang masarap, dapat tinitikman mo. Kaya lang ginamit natin yung pantikim, pleasing to the eye. Tinitwist, pinabago ng kaaway. Pleasing to the eye. So, hindi pa nakakain. Hindi pa nakakain. Sabi niya, malalaman mong mabuti at masama. Masarap maging Diyos. Tapos, nilagyan ng word. Tinwist yung gospel, yung word. Yun ang narating sa kanya. Kaya, nung tingnan niya yung puno na pinagbabawal, pleasing to the eye na. Na dati hindi naman. Kaya kahit na anong tingin mo sa sarili mo, kapag ka nakapag-inject ng kaaway dyan, mali na tingin mo sa sarili mo. Sabihin mo nga, I am a child of God. Diba? Hindi naman nababago yun Diba? That you are created according to the image of God. Nabago ba yun? Hindi naman nabago yun Kaya lang, yung mga nag-inject sa atin, nagsabi sa atin, pangit mo. Sabi sa atin, wala kang makakating. Ganyan ka na lang talaga. Utak biya ka. Wala kang maaabot. Batubugan ka. Lahat ng basura, sinabi sa atin, ang problema, pinaniwalaan mo naman. Kaya ano nangyari? Bagsak ang tao. Kaya deception is, we have been deceived by what we see. Sabi ng Proverbs chapter 14, verse 12, there is a way that seems right to men, but its end is the way of death. May daang matuwid sa tingin ng tao. Ngunit, kapahamakan ang dulo nito. Bakit di natin nakita na mali pala? Deception. Naiintindihan naman ako Eto na lang, di ba? Sino rito gusto niya lagi siyang, eto pinagtatalunan ng mag-asawa, ng magkapatid, ng sa pamilya, eto pinagtatalunan sa church. Yung word na, unawain mo naman ako. Hello? Sabi mo nga, unawain mo naman ako. Huwag niyo na ulit sasabihin niya. Bakit? Bakit ko sinabi yun? Kasi nadideceive tayo. Nadideceive tayo. Pag sabi mong unawain mo naman ako, nadideceive tayo. Eto, dali ko kayo sa realidad. Pag lumabas ka sa kanto, may kleng-kleng dyan. Kleng-kleng, sira ulo. Sinuntok ka. Tinadyakan ka. O may ginawa sa'yo. Gaganti ka? Hello? Hindi. Bakit? Inuunawa. Diba? Are you getting my point? Ngayon, tanong kayo, anong gusto mo? Inuunawa o umuunawa? Uy, malaya na tayo. Malaya na tayo. Bakit? Lagi natin unawain mo naman ako, unawain mo naman ako. Sandali. Ang inuunawa, yung may diferensya. Ang inuunawa,
yung walang pangunawa. Yung kulang ng pangunawa, kaya lagyan mo ng unawa. Kulang ng pangunawa, di ka mo bibigyan mo ng pangunawa. Problema, lahat tayo gusto natin, inuunawa tayo, kaya lahat tayo may kleng-kleng. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Eto, malupit. Anong problema nyo? Meron kayong misunderstanding. Pero mo yan, nung unbeliever ka, okay lang yon, di ba? Pero kayong believer ka, hindi na pwede yun. Sasabihin mo, meron kayong misunderstanding. Hindi kayo nagkakaunawaan. So, what the problem is, napakasimple lang mag-deceive ng kaaway. Di natin nahalata. Kaya sabihin mo, kaya mula ngayon, unawain mo ako. Balik na natin. Kaya mula ngayon, uunawain na kita. Hallelujah. So kasi, yung daang matuwid sa tingin ng tao, kapahamakan ng dulo ito, para sa atin yun eh. Yung hindi ka akbang sa isang daan, alam mo mapapahamak ka. Hindi mo po isusugo ang sarili mo sa isang bagay na delikado. Lagi tayo nasa safety place. Sarili pa rin natin. Sarili pa rin natin. Ang Diyos nang tumawag ng tao, sabi niya, sa mga disciples, gusto niyo sumunod sa akin, gusto niyo maglingkod? Deny yourselves. Pag deny mo, focus on me. Dahil yun ang origin. Hindi ka makakapag-focus kung nakapokus ka sa sarili mo. And there are many people of the Lord, they are focusing on their own selves. Nagplano ka na lahat. Gumastos ka na lahat. Pinagpray mo na lahat ng para sa sarili mo. Pero di mo pinagplanuhan, ginastosan, pinagpray kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa, church. Di ba? Ibubuhos mo lahat sa pamilya mo, pero di ibubuhos na sa church eh. Bakit po? Because of deception. Gusto natin sarili muna. Kaya hindi lahat magpo-full time talaga. We are deceived by what? We think. Pangatlo na tayo, no? Okay, we are deceived by what we think. Pangatlo. And the three desirable to make one wise. Sabi nito, at nakita niya yung bunga ay kaakit-akit at masarap maging matalino. People of God, basahin niyo ang Bible. Ang Diyos pinipili niya yung mga walang alam, pakipahiya, matatalino. Pinipili mga walang mahihina, pakipahiya ang mga malalakas. Pero sabi ni Satan, magiging parang Diyos ka. Malala mo mabutit masama. Puro pa sarili. Dahil kapag meron ka nun, you can boast by your own selves. Nakita niya, masarap maging matalino. Pero sa Bible, abolish ng Lord. Tinatawag na wisdom. Because this wisdom of this world is against to God's wisdom. Dahil ang totoong karunungan, kaalaman, walang iba kundi yung pagkatakot sa Diyos, sabi ng Proverbs. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang pasimula ng karunungan. We have been deceived by what we think. Sabi ng Proverbs 3,
Verse 5. Basahin natin. 1, 2, 3. Okay. Anong last paragraph? And lean not on your own. Bakit corrupted? Yung alam mong tama, baka mali. Pinagpipilitin mo, tama ka, malaki nga tama mo. At baka tamaan ka pa. Lean not on your own understanding. Bakit? Sabi ko nga, paano natin paglilingkuran ng Diyos sa paraan na gusto mo? Dahil yung paraan na gusto mo ay pansariling pamamaraan. But we need to serve God sa paraan, yung pala meron, sa paraan na gusto ng Diyos. Amen? So, lean not on your own understanding. Kaya yung degree, yung naabot mo, yung dunong mo, doon ang pamantayan natin sa paglilingkod eh. Ginawa na to, gagawin ko rin. Ito yung gagawin ko rin. Sandali, yan ba yung pinapagawa ng Diyos sa'yo? Sa mundong ito, kopya-kopya lang. Yung lean not on your understanding, dapat maunawaan natin na hindi batayan ng tinatawag na kaisipan natin pagdating sa paglilingkod. May mga bagay na kapag nakita mo maganda, pero kaya nga ang daming nai-scam eh. Pakitaan mo lang ng pera, how po? Di ba? Bumili nga ako ng papaputi, ngayon may itim pa rin ako. Masabi ng Lord, yan ka, anak, yan ka. Huwag nang bago. Di ba? So isipin mo, bakit hindi tayo maglilinon? Merong unang word, trust in the Lord. Yung taong nagtitiwala sa Diyos, ina-abandon ang kanyang kaalaman. Dahil kapag nagtiwala ka sa Diyos, ang katapat noon yung kaalaman mo. Dahil pag nagtiwala ka, suntok sa buwan to. Sa tingin ng mundo. Tayo, pagka kumilos gumawa, kailangan safe tayo. Di ba? Kaya pag nagtiwala ka, ang tawag doon, we are taking risks. At yung taking risk, it's an act of faith. Pag act of faith, taking risk, hindi mo talaga gagamitin yung tinatawag na on your own understanding. But most people, lahat ng kanyang ginagawa ay kung ano ang kanyang alam. At di pa siya papayag na mali. Eto alam ko eh. O ikaw dito, bahala ka dyan. Maulong ka pa sa akin. Di ba? Ipipilit mo kasi, yun ang alam mo. Yun natutunan mo. Pagdating sa Lord, ibang usapan. Pagdating sa paglilingkod, ibang usapan. Pagdating sa pagsamba, ibang usapan. Pag kay Lord natin gagawin ng isang bagay, ibang usapan yon. Hindi by our knowledge or understanding. We need to trust God. Amen? Palapakan natin, Lord. Okay. Pang-apat, we are deceived by the lies of the enemy. Ang sabi diyan, and no wonders that Satan himself transformed himself into an angel of light. Kaya pala mag-transform ng kaaway para hindi mo mapansin ang mali.
Hindi naman tayo tutukso sa isang bagay na natin gusto. Hindi ka matutokso doon. Di ba? Hindi ka matutokso. Di ba? Ayun nga, bumigay sa yung lingkod ng Diyos. Talagang nilapitan siya ng pinagpepray niya naghubad yung babae. Di ba? Pinikit niya mata niya. Hindi niya kaya talaga. Pero nung niyakap siya ng hubad na babae, eto, joke lang. Ang sabi niya, Lord, ikaw na lang pumikit. Ano ba yan? Bakit nasingit-singit? So, lahat ng lies, lahat ng kasinungalingan, nilagay ng kaaway sa isip natin. Kaya nga may renewing of mind. Tingnan nyo, balikan mo yung Joshua 1:8. Diba? O, plus natin, Joshua 1:8. Diba? Eto, Joshua 1:8, ang daming ano ito eh. Mali pananaw natin. Asa yung Joshua 1:8? I-plus natin para makita. Ayan. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosper and successful. Ginagamit to sa devotion. Hindi lang devotion, memory verse. But that's not the point of these verses. Hindi yun ang point niya. Ang point niya, sabi ng so that you may be careful to do everything. Pinapameditate, hindi lang mag-i-stuck dito, hindi lang may i-post ka, kundi magawa mo. Hindi kapag nag-meditate ka, you will be prosperous and success. Gusto natin yung prosperous and success. Meditate this word day and night. Sandali, ginagawa mo ba yan? Kaya halimbawa, ganito, meditate ko. Di ba? Do not conform to the costume and behaviors word, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi ko, hindi pala ako dapat mag-aayon sa mundo. Hindi ako aayon sa mundo. May gawain na. Hindi ako aayon sa mundo. Ganun mini-meditate mo, hindi lamang nagde-devotion ka. Mini-meditate, paano mo ito masusunod? Paano ko masusunod ito? That's the exact meditation. Hindi kinakabisa. Para ka lang kabisado ng mga prayer na Ama namin, sumasalangit ka. Kinabisado lang eh. Pero yung buong meaning ng Lord's Prayer, hindi alam. Deception. So we have been deceived by the devil or by the lies of the enemy. Diba? Kaya si Satan ay nagkunwaring anghel ng kaliwanagan. So sabi another verse. Next, di ba? Sabi ito, and the God of this age has blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that display the glory of God, who is the image of God. Kaya ang taong makamundo, blinded. Ang Christian, deceived. Pag sinabing deceived, alam natin ang katotohanan, pero hindi natin makita. Yung blinded, hindi nila alam ang katotohanan. Blinded ang world. Pero ang deception sa Christian. Amen? Kaya pag sinabing lies of the devil,
Maraming kasinungalingan na nalagay sa ating isipan. Ang daming kasinungalingan. Napuno tayo ng kasinungalingan. Bibihira na yung nagsasabi ng totoo. Pag sa sarili mo, alam mo yung katotohanan, di mo matanggap. That's the truth eh. Kaya sabi, when the Spirit of truth, it will lead you into all truth. Ililid tayo sa lahat ng katotohanan. Okay. Tuloy natin. The result of deception, number 1. Ito na. The result of deception, number 1, negative thought, negative word, and negative life. Pag ang tao deceive, meron na siyang tinatawag na negative thought. Nega, pag nag-isip. Kakasay pa lang. Naku, pastor, hindi mangyayari yan. Ba't mo alam hindi mangyayari? Nandun ka na? Nandun ka na sa pangyayari yon? Wala ka pala dun eh. Na-perceive mo na ba? Nahulaan mo na? Popeta ka ba? Sisimula pa lang. Naku, mahirap yan. Ang taong deceive, hirap siyang mag-isip ng mga positibong bagay. Lahat sa kanya, napaka-imposible. Lahat sa kanya mahirap. Walang madali. Pag-deceive ka, lahat sa iyo mahirap. Hirap magbago, hirap mag-church, hirap mag-full-time, hirap ng ganito, hirap ng ganito. Sandali. Hindi ba kayang i-provide ng Lord ng lahat? Hindi ba kayang ayusin ng Lord? Eh, ang bagay na yun, gagawin mo para sa Panginoon eh. Mga kapatid, negative thought. Christian ka na, pag nag-isip ka, negatibo pa rin. Hello? Andiyan po ba kayo? Amen. O dito, usapan na. Sino rito kapag ka, eto, ang sabi ng scripture, pag nagbigay ka, nagkaroon ka o nawalan ka? Ha? Pag nagbigay ka, nagkaroon ka ba, nawalan ka? Pagka-giving, magkakaroon ka o mawawalan ka? Diba? Ilan na excited ka pag giving? Kung isip mo magkakaroon, ay, giving, magkakaroon ako dito. Gagawin. Pero kung iniisip mo na walang ka, huwag kang magbigay. That's against to the scripture. Hindi ko ini-encourage yung mga tao sa akin, magbigay kayo. Kung di kayo naniniwala na i-bless kayo ng Lord. Kaya kung naniniwala kayo, i-bless ka ng Panginoon, yung buong buhay mo, bigay mo na. Nandiyan ba kayo? So mga kapatid, negative thought. Pangalawa, negative word. Ang taong deceive, hindi lamang negatibong mag-isip, kundi negatibo ring magsalita. Ang hirap. Imposible yan. Di ba? Negative. And then meron siya natawag na negative life. How to set free? Believe on God's word, repent on your sin, renounce all the lies of the devil. Mga kapatid, deception, the author of deception is no other than the devil. Makinig kayo. The author of deception is no other than the devil. Kung mali ang panaw mo sa sarili mo, that's the big problem. Kaya nga, mayroon tinatawag na scripture, yung tinatawag na you must be born again. Yung word that you must be born again, we must live not according to our surrounding, but we must live according to His word. Babaklasin natin lahat ng maling panaw natin sa sarili. Yung lahat ng in-inject ng kaaway sa pagkatao mo,
kung sino ka, kung ano narating mo. Ang sabi sa'yo, wala kang alam. Sabi sa'yo, hindi ka namin kamag-anak o sasabing wala. Hindi ka namin kilala. Tinurn down ka. Minaliit ka. Puro negatibo na narinig mula pagkabata. That's all the lies of the devil. Ayaw ng kaaway na makita mo ang kaya mong gawin. Ayaw ng kaaway na makita mo kung ano ka sa mata ng Diyos. Tinago niya ito ng matagal na panahon. We are deceiving by what we see, by what we heard, by what we think, and by all the lies of the enemy. Minsan yung kasinungalingan ng kaaway, pinapaniwalaan mo kesa kung ano sinasabi ng Scripture. Mas nakadepende ka sa feelings mo kesa sa sinasabi ng Scripture. But if you want to set free, gusto mong lumaya sa lahat ng deception ng kaaway, you must confess. You must renounce the devil. At huwag mong hayaan kontrolin ka niya. Dahil isang lingkod ng Diyos ang nagsabi, before niya makilala ang Panginoon, kung alin yung ayaw ko, siya kong ginagawa. At kung alin yung gusto ko, hindi ko magawa. Kapatid, we are all children of God. When the Spirit of truth come upon us, He will lead us into all truth. Kailangan manindigan ka na kailangan lumaya ka sa maling pananaw mo sa isip mo, sa pagkatao mo. You are created according to the image and likeness of God. Hindi ka weak. Hindi ka sinner. Walang nilikha ang Diyos. Nakatuwangis niya na patpatin at uhugin. Hindi lilikha ang Diyos ng katulad niya na mahinang klase, na magre-represent sa kanyang pagka-Diyos. Kaya ang Diyos nilikha tayo ayon sa kanyang wakis para i-represent natin siya. But because of deception of the devil, nasira ang ating buhay, nasira ang ating pananaw sa ating sarili, nasira ang pananaw natin sa ating kapwa, maging sa mundong ito, sira na pananaw natin. But if you want the Lord set you free, this is the right time. Isuko mo lahat ng gusto mong isuko sa Panginoon. Kung ano tingin mo sa sarili mo na mali, na pinaniwalaan mo, you need to ask forgiveness. Lahat ng sinabi mo sa sarili mo na negatibo at mali, you need to ask forgiveness. Lahat ng sinabi mo sa magulang mo, kapatid mo, kamag-anak mo, na mali, you need to ask forgiveness. Kasi because of deception, di natin nabantayan ang ating bibig. At ano nangyari? Deceive tayo, nakapag-utter tayo ng negative word para ma-deceive ang paligid natin.